Basa sa verse 14, dumanan sa 17. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ephesians 5 verse 16. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. May God bless His holy word. Atong text, Ephesians 5, sugod sa verse 14 hangtod sa verse 17. Let's pray. Lord, we thank you for this time and opportunity na maka-alagad kami kanimo, pinaagi sa pag-awit sa mga espirituhanon ng mga lawiton ug labaw sa tanan sa pagpumalandong sa imong mga pulong. So, Diyos mag-bless sa Ginoo sa pulong ang gibasa karong gabi. So, Diyos maghatag ka namo og langit nun nga kaalam. I-prepare ang among kasing-kasing pagdawat niini. Ang huna-huna na masabtan naman kini sa simple nga pamaagi. Gamit o Diyos ang imong alagad. Pagsaysay niini tanan ang itugyan kini. Pinagis pa ni Jesus. Amen. Ephesians chapter 5 verse 14 to verse number 17 ang tema sa mensahe. The days are evil. Ang mga adlaw dautan. O nakita nato ni sa panahon nga atong gipuy-an karon. Amen. Makita nato ni sa eskwelahan. Ang difference sa eskwelahan during sa nag-grade 1 ka o during karon nga nag-grade 1 ng imong anak. Dako kayo ang kalainan. Ang high school, sa time nga nag-high school ka, o high school karon, dako kayo ang kalainan. O we know from the Bible in the book of 1 Timothy that in the last days perilous time shall come. O nakita na ni nato ang perilous times. And add to that, tungod sa ito ang technologies, grabe na yun ang nagdugang o nindot man nga dunay mga high-tech nga technology nga na dugang sa society. Apan, kanino pong tanaw, on the other hand, ang kadaot nga nahimo ani, mas maragdako pa siguro sa kaayo nga nahatag. Adunay nagingon sa ka-pastor nga kung imong hatagan ang imong wala, by the way, wala ko daot sa mga ginikanan nga naghahatag og cellphone sa inyong anak ha. Basta niya ko yung di pagod si pastor. Kaya man siya ikahatag siyang anak. Wala. Ako lang ni-insulti. Ingon pa sa kapastor mo niya nga, kung imong hatagan ng imong anak og cellphone, imong giablihan kung imong hatagan ng imong anak og cellphone, gihatag din mo imong anak ngadto sa kalibutan. So imuhang sa tawag ana, open nimo ang kalibutan para sa ilaha. O di man gid na nato ikalimod. Kaganina nagtan-aw ko sa programa ni Tulfo. Accident lang gud nakatan-aw ko. Kadiyot mga 15 minutes siguro to. Naay lola. Nawagan taon siya kanya 14 years old nga apo. Retired major nga lula. Nanawagan siya kaya 14 years old nga apo nawala. Tungod kay giimbarguhan niya og cellphone ng iyang apo. Kay nagatan-aw og mga malaway nga mao ang gigamit nga term. Nagatan-aw iyang apo og dili mga maayo nga talan-awon siyang cellphone. Siyang giimbarguhan ng cellphone. First, ninglayas siyang apo. Hitabo na po second, ninglayas. Ikatulo, ninglayas. Karon, kaupat naman siya ito. Ninglayas, na gyud mo balik. O ingon pa niya nga, ang intention pa gyud niya, nga itong gikuha kay para mapalayo niya yung apo sa tungod kay nakita niya nga doon ay mga conversations sa mga tao nga dili kaila sa iyang apo. Iyang gikuha ang cellphone. So, ang hitabo, nawala ang iyang apo.
Nanawagan siya kanina sa Tulfo. Ambot lang kung sana isunod, ginahitabo ato. So, Kristohanon, cellphone is useful in some way, but also it is very destructive. Kung dili ka, kung mahimo lang isip ginikanan, kung nakay time, i-check nimo ang account sa imong anak. Tanaw nimo kinsa ang i-communicate. Tanaw nimo ang history sa YouTube kung sa iyang ginatanaw. Tanaw nimo ang iyahang basta kay ang importante nga inyo magyong i-check once a week. Ma-check ninyo ang inyong mga anak, ang ilahang mga account. Di nato ikalimot that we are living in the days nga nasa dautan. Ug sa atong adlaw karon, the days are evil. Makita nato bisan asa sa news, makita nato that the days are evil. Bisan sa church, makita nato sa church that the days are evil. Tama? Naanagyod sa ang hunahuna sa tao, puros na lang self-centeredness. Ang hunahuna sa tao, trabaho, paningkamot, ang hunahuna sa tao para sa iyang kaugalingon, niya di na nato mahatagan o higayon ang Ginoo. So, nagpuyo ta sa adlaw nga naa na sa kadautan. Ug di nato na ikalimod, makita na nato sa kalibutan, makita nato sa eskwelahan, makita nato sa inyong trabaho that the days are evil. Makita nato sa katilingban, sa atong balay, makita nato nga lahi naman ni karon. Di naman pareha sa una. Inyon pag ginato atong anak sa una, kami isa ra ka sitsit. Pero karon bisag singgitan di mo maminaw. So makita gid nato nga lahi na. So the days are evil. So, karon mo gabi ano na ipat kabutang atong isgutan. Mahitugod nining the days are evil. So, atong hisgutan, upat ka importanteng butang mahitungod niining the days are evil. So, itong buhaton, di naman gidato ni ikalimod, di naman kita makasibat ni ini, that we are living in the days that, in the evil days. Kining adlaw nga dautan na. Dautan na kayo ang ang mga news. Kung ibalik na to og kamo nga 1990s, nakaduhog na ba mo nga sa panahon sa 1990s, kuhaon ang mga organ sa tao ni ibaligya? Mut lang, sa inyo nga time na na. Pero karon mas grabe na gyud, di ba? Mas worse na gyud karon, mas daghan na. Kaya noon, ingon po ni Solomon sa Bible, there's nothing new under the sun. So nana sa una, pero worst lang gyud karon. Ang technologies ning dugang pagidana samot na og ka-worst. So unsa man itong buhaton? Kay nagpuyo naman gyud ta aning adlaw nga dautan na gyud. Ano na yung upat kabutang number 1, verse 14. The Bible says, wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So unang nga butang, the Bible says, in verse 14, awake thou that sleepest. Una, wake up. Magmata na ta. Amen? Mga Kristohanon, magmata na ta. Ayaw sigig katulog. Wala ni naghisgot og physical nga pagkatulog. Which kung hingatulgon ka, di po na maayo. Dili pwede nga panahon sa ting trabaho, matulog ka. Kay mismo ang Biblia against ana. Diba? Sa Book of Proverbs. Slothfulness casted into a deep sleep. Ang pagkatapulan, mutugyan nimo ngadto sa unsa? Pagkahinanok. Naingon sa pulong sa Diyos, kung tapulan ka, hinanok yun ka. Gani, sa adlaw na ay duha ka part adlaw o gabi, which is understood nga panahon sa adlaw, wake up time.
na panahon sa pagtrabaho. Pag gabi na, night time, atong i-consider na nga time of rest. Pahulay ta, tulog ta. Pero yun sa Biblia, wake up. Sa verse 14, awake, thou that sleepest. Naapoy mga Kristohanon, nga natulog na yun sa spiritual life nila. Wa na'y panahon mo wake up sa pagampo. Wa na'y panahon mo wake up sa pagbasag Biblia. Wa na'y panahon mo wake up sa pag-check sa iyang anak. So sa atong mga anak, that comes with a responsibility. Sa ilang pag-eskwela, dapat kung mahimo, maka-adto ta sa ilang eskwelahan. Kung mahimo, atong may istorya ilang teachers. Mangumusta ta ma'am, kumusta akong anak? Kung sa performance sa akong anak, na by development, kung sa man siya karong nga semana, kung sa may kalainan na itong niaging bulan, that would help a lot kung naaman galing problema ang imong anak sa eskwelahan. So yun sa Biblia, awake thou that sleepest. So sa atong kinabuhi, kung nakatulog man ta sa atong spiritual life, kinahanglan yun sa pulong sa Dios, magmata na ta. Amen? Kung sige ta og kalit sa simbahan yun sa Biblia, magmata na ta. Kung watay basa-basa ito ng Biblia, yun sa pulong sa Diyos, magmata na ta. Kung ang atong prayer life, kulang, yun sa Bible, awake, thou that sleepest. Basi nakatulog lang ka ba? Imong spiritual life, basi nakatulog ka, yun sa pulong sa Ginoo, pagmata. Pagmata. Kinahanglan na ita magmata. During sa atong pagkatulog, kung pananglitan ay kawatan, yung musaka sa atong balay, di gyud ta ka panako. Makuha gyud sa kawatan unsa iyang gusto kay tulog man ta. Right. Ang atong spiritual life usab kung natulog ni, wa ni pagpakabana sa butang nga iya sa Dios, delikado kayo ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi. So ingon sa Biblia, awake thou that sleepest. Amen? Mumatata. So number 1, naa naman gyud ta sa evil days, nagpuyo naman kita sa dautan nga mga adlaw ingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan magmata. Kay bisan unsa ka dautan ang adlaw, basta kay nagmata ka, makapanagang yung ka, di ba? Kabalo ka, oy, naikawatan. Kay nagmata man ka. Pero pag abot sa kawatan, kung natulog ka, about 2 or 3 weeks ago, nakawatan ng manok sa likod. Tulog man eh. Di, nakapabor ang kawatan, talong pag yun ang suga. Nakakuha yun. Pero yun sa Biblia, awake thou that sleepest. Of course, wala man yung nagisgot o physical. Nagisgot ni o spiritual. Kung ang atong spiritual life, natulog na ta, wa na tay gana sa pagbasa sa Biblia, wa na tay gana sa pagampo, that means you are asleep spiritually. Kay you, ang spiritual yun yung kinabuhi sa tao, kung kita nagmata sa espirituhanon, dapat nagyo tayo gugma siyang pulong. Amen? Dapat nagyo tayo gugma sa pagampo, nagyo tayo gugma sa pagpangabig o kalag. Muna siya nagmata sa espirituhanon. Pero kung tulog ang imong espirituhanon, wa kay pagpakabana, dito ka sa imong air condition room, matulog ka dito, walang imong siligan na matay, mato siya impyerno. Huwag ganin mo nahatagan ng gospel tracks. Lami kayo ang imong opisina, air condition. Walang imong kauban sa trabaho. Huwag ganin mo nahatagan ng gospel tracks na matay nato sa impyerno. Natulog ka sa imong spiritual life. Kay kung kita concern, kung kita nagmata, natay pagpakabana, ako ni siya hatagan ng gospel tracks kung saan na lang mamatay ni siya. May impyerno ni siya. So Kristohanon ni sa pulong sa Diyos, awake. Amen? Wake up, magmata na ta. Kadtong mga classmates, mga kauban sa trabaho, mga kaila nato, bisan makahatag ng gospel tracks. Amen? Di ta magtulog-tulog. Di ta kumpiyansa. Kaya ang atong kaaway 24 hours, di siya katulog. Busy kayo siya. Samtang natulog ka, ang imong amigo, iyang ibutang sa impyerno. So, wake up. Kaduha, verse 15. Nagpuyo naman yung taaning dautan nga adlaw. Yun sa Biblia, see then that ye walk
circumspectly, not as fools, but as wise. Saan ang word nga circumspectly? Yung sa pulong sa Ginoo, maglakaw nga, mabinantayon. Walk circumspectly. Primero, wake up. Number 2, walk circumspectly. That means, walk up. Wake up, then walk up. Kung sabot, ipasabot aning walk, lakaw, pataas. I-improve nato ang atong paglakaw sa Kristohanon nga kinabuhi. Amen? Walk up. Dili walk down. Dili backslide. Kundili walk up. Amen? Naikanta. Naning kamot ko pagtungas, matag adlaw paitaas. Amen? Dili kay ang atong paglakaw sa Ginoo paubos. Ang atong spiritual life, it should be growing up. Amen? Kung kagahapon gabasa ka og usa ka chapter sa pulong sa Dios, dapat karon duha na ka chapter. Amen? Mag-improve, mag-grow, magtubo ang atong spiritual life. Kinahanglan mag-improve yun. Dili stagnant. Dili magpabilin kung unsa ta karon. So, walk up. Kinahanglan atong i-improve ang atong pag-alagad sa Dios. Amen? I really appreciate sa mga Kristohanon nga katambog ng prayer meeting. But that doesn't mean nga dili na nimo i-improve. Ma-improve gihapon. There is always a room for improvements. Right. Amen? Dili mo ti pasabot, first honor ko karon. Okay na ni. Sunod, semester, first honor ko. Okay na ni. That doesn't mean nga first honor ka, di mo na i-improve. Pwede pa ma-improve. Amen? Let's say, ang imuhang average, total average. Pila, first honor usually, total average? Pila dya? 95. O, 95. Pwede sa sunod semester. Bisan first honor ko karon, ako nang i-improve ang akong pag-eskwela. Ako nang himuon sunod nga 96 ang akong average. First gapon ka. Pero di ka moingon nga first naman ko. Sunod semester first ko. Sunod first gapon ko. Okay na. Pwede paghapon na to i-improve. Amen? That doesn't mean nga, kasimba ko Domingo, ani ko pre-warrior, simba ko og Merkules, okay na. Pwede gapon na to i-improve. Amen? Walk up, atong i-improve. Walk circumspectly. Maglakaw nga mabinantayon. Kristohanon. Amen? Sa atong paglakaw, magbantay ka. Daghan kayo bantayan. Sa magtiayon, magbantay. Amen? Kaya nyawa, ga-work 24/7. Sa kauban na to sa trabaho, dapat magbantay ka. Magbantay. Nga di ka niya madala. Bahalag, himo siyang gagawin. Basta kay di ka niya madala. So, walk up. I-improve nato natong paglakaw sa Christian life. Amen? Walk up. Number 3, verse 16. Redeeming the time. Because the days are evil. Isa ng word nga, redeeming the time. Redeeming the time means make the best use of your time. Pahimuslan nato ang panahon. Why? Ingon sa Biblia, the days are evil. Amen? Ang adlaw nato, dautan na. It's not going to get any better. Padulong ni ingon sa Biblia, worst and worst. Therefore, the Bible says, redeeming the time. Kristohanon, make the best use of time. Amen? Kung naay time nga wa kay trabaho, wala pangat ka kugas pero tracks. Kung naay time nga imong kauban sa trabaho, sige cellphone, wala. Sulti sa pulong sa Dios. Make the best use of time. Work up. Redeeming the time. Work up. Wake up, walk up, and then work up. Trabaho. Amen? O ang atong trabaho dapat kinahanglan ma-improve.
Work up, dili work down. Amen? Work up. Improve, improve, improve. Ayaw pagkakontento sa imong success karon, i-improve. Amen? Ayaw kakontento sa imong pag-alagad sa Dios karon, i-improve. Work up. Ayaw pagpalimbong sa yawa, ingon ka sa yawa, tama na naoy. Sobra naman ang muadto kag Domingo sa simbahan, napay Miyerkules, napay Biyernes. Unsa naman ka, wala kay panahon sa imong kaugalingon. Dapat napoy beach time. Ayaw pagpalimbong sa yawa. Amen? Work up. Mas maayo nga bisita sa bulaton sa Dios. Kay nay sayings nga ang utok nga dili busy, ang utok nga bakante imuuna nga workshop sa yawa. Kaya mag-share bitaw og cellphone, makitrabaho, himuon nga workshop sa yawa ang imong utok. Daghang kay kag pang scroll ang i-display sa yawa diha sa imong screen mga dili maayo. So avoid daan ng matay buhaton. Avoid daan ng magsigara tag cellphone. We should be doing something for the Lord. Amen? Work for the night is coming. Work for the Lord. Do something for the Lord. Work up. Redeeming the time. Make the best use of time. Bisan asa ta, we can do something for the Lord. Right. Sigla ka sa mall, you can do something for the Lord. Amen? Amen. Work up. Ayaw tuguti. Kung magtinakulan ta. Kung ano trabaho sa yawa, imuon ka niyang tapulan. Verse 17. Last. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yung sa Biblia, be ye not unwise. Kung nato ning Bisayon, kanang simple lang pagkabisaya ba? Ayaw pag binulok. Sa atong term ba, no? Be ye not unwise. Bugo ka po nimo, oy. Yung sa puno sa Ginoo, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Understanding the will. Wise up. Amen? Dapat, dili ng time sa kalibutan na magbinarok na takaron, dili na mo. Wise up, buti pa sa buti gamiton nato atong kaalam. Be wise. Be wise. Harmless as dove. Kanang sa Biblia bitaw nga, wise as serpent, harmless as dove. Dapat ang Kristohanon malamon susama sa bitin. Pero harmless susama sa salapati. Grabe ba kamaro ang bitin, di ba? Inigsakan niya sa kahoy, di yun kabantay ang manok. Yan yung tukbon. Wise as serpent, yet harmless as dove. Pwede mo siya gunit-gunitan. Di ba, dove? Gunitan na to? Di mo maak? So, Christians, we should wise up. Amen? Gamitin na to itong utok. Ayaw pagpalimbong sa yawa. Gamita ang kaalam. Amen? Naka-remember ko kang Solomon. Sa diyang giingnan sa Diyos, pangayo, bisan, unsay imong gusto, Solomon. Kay ako, ihatag nimo. Kung kita sa Solomon, ang pinakadatok na tao, miingon sa imong pangayo, bisan sa imong gusto. Sports car, unsay sports car nga pinakamahal imong nailhan? Siguro kung nailhan, kaya lang mga common, BMW, isa pa, Ferrari. Pero na pa yung mga mahal na? Ano sabi? Lamborghini. Lamborghini. Oh, mahal yun, di yun lang alangon. Pero si Solomon, wag siya nangayo, anak ba? Sa dihang gingnan sa Ginoo, pangayo bisan sa imong gusto, ang ipangayo ni Solomon two things. Amen? Wisdom and knowledge. Christians, we should wise up. Amen? Morning, two very important things nga atong pangayon. Sa ato man gyud usually
Sige, tagpangay, Lord, i-improve ang akong business. Lord, nothing wrong nga mag-desire ta nga ma-improve ang atong business. That's good. Pero dapat ang atong pangayoon, wisdom and knowledge. Kaya kung na kay wisdom and knowledge, anytime ma-improve ang business nato. Amen? Dagan to sa Ginoo, mao ni mong buhaton. Kani buhatan ni. Two things na gipangayo ni Solomon. Wisdom and knowledge. So we should wise up Christians. Sa atong prayer request, we should i-change na nato atong concept. Nagtaghan kita pangayoon, nakalista during sa prayer and fasting. Tagtas yung mga listahan sa prayer request. Apil po ko, taas po yung listahan sa prayer request. Karon wala nagwali ko ako na po ano eh. Dapat mangayo rin tag two things sa Ginoo. And others, sige sa Ginoo, Solomon, kaya mong ipangayo, wisdom and knowledge, idugang nako ningon nimong ipangayo. Idugangan siya og wealth. Idugangan siya riches. Idugangan siya long life. Di na nita angay mangayo pa og wealth. Kaya kung makita sa Dios nga kasaligan ka sa wealth, ihatag na sa Ginoo. Amen? Kaya bisan pag magsikap pangayo kwarta, magsikap pangayo bahandi, kung tanaw sa Dios, di ka kasaligan. Di gyud na ihatag sa Ginoo. Right. Pero pag tanaw sa Dios, kasaligan siya. Akong ihatag. Dini sa simbahan, kapangayo kung kita og 10 families. Of course, tanawon sa Ginoo ang atong kasing-kasing first. Amen? Kung makaya ba ni nato. So di ay, sa ato karon, we should be praying more. We should pray more for wisdom and knowledge. Amen? Mo ni atong iampo. Kaya kung natay wisdom and knowledge, ihatag sa Ginoo the rest nga atong need. The rest nga atong gipangayo. Unahon gyud nato ning wisdom and knowledge. Pangayoon nato ni sa Ginoo kay kung naa na anything will follow basta naatay wisdom and knowledge. Ingon sa Biblia, Book of Proverbs, better is a wise child than an old and foolish king. Wisdom is very important. Christians, we should wise up. Amen? Di ka palimbong sa yawa. Amen. Wise up. Gamito na tong kaalam. Anything sa atong family, gamit og kaalam. Sa atong work, gamit og kaalam. Sa business world, apil ka dito, gamit og kaalam. Walk circumspectly, the Bible says, gamit yun sa kaalam. Pastor, na i-offer, gamit og kaalam. Amen? Dili pwede tanan offer atong dawaton. There are times ang offer atong i-turn down. Gamit yun og wisdom. Pray yun, Lord. Sa akong buhaton, Ginoo tabangi ko. So Christians tonight, the days are evil. Wake up, walk up, work up, and wise up. Amen? Amen. May God bless His holy word. Let's all stand. Atong awiton ang closing hymn. Page number 398. First and last, katuloy awiton. Everybody now. 398, sing. Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me, I will follow, follow on. Walking in His footsteps till I found Him one. Follow, 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 follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I
in the valley or upon the mountain steep. Close beside my Savior would my soul ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod. On the hills of Amen, follow, follow. I will follow Jesus anywhere. I will follow on. Follow, follow. I will follow Jesus everywhere He leads me. I would follow on. Amen. Hanggang ako, Sir Jameson. Dismiss us in prayer, please. Okay, makanto kita. Lord, salamat nining kagabion, Lord. Salamat po sa nining mga pulong among nadunggan kanon, Lord. Sa mga kining maka ikinabuhi namo, Lord, sa matapos anong Yes. kasing Lord. Salamat nining nga mga pulong, Lord. Ug usab, Lord, sa safety kanunay imong gihatag di kanamo. Salamat Yes. usab, Lord, sa mga panalangin. Kining tanan kanunay imong pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening. Mayong gabi sa tanan.